Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum GMRC Grade 4 Quarter 2 Week 4. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Pamantayang pangnilalaman. Matututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Pamantayang pagganap. Na isasagawa ng mag-aaral ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya bilang tanda ng pagiging masunurin. Kasanayang pampagkatuto. Na ipakikita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mapagkalingang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. A. Nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. B. Nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay. At C. Na isasakilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Simulan na natin. Day 1. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Sagutin at buuin ang talahanayan. Hindi sapat na tayo'y nagpapahayag lamang ng ating paniniwala sa mga salita. Dapat itong maipakita sa ating mga gawa at kilos. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya, lalo na sa ating pamilya, ay nagbubunga ng masaganang pagpapala mula sa Diyos. Kapag tayo ay tapat na sumusunod sa mga utos ng Diyos at ipinapakita ang pagmamahal sa Kanya at sa ating pamilya, nagiging instrumento tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya sa isa't isa. Sa pamayanan naman, ang pagsasabuhay ng mga aral ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin upang maging instrumento ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagiging mapanagot sa ating mga tungkulin, nagiging bahagi tayo ng pag-unlad at pagpapabuti sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng tapat at masigasig na pagsunod sa aral ng pananampalataya, nagiging daan tayo ng pag-asa at pag-ibig sa ating pamilya at pamayanan. Narito ang isang gawain. Humanap ng kapareha mo sa paggawa nito. Maaaring ang iyong katabi. Piliin at lagyan ng check ang mabubuting bunga ng pananampalataya sa buhay ng isang tao at sa pamilya, at ekisan ang hindi mabubuting bunga nito. Karagdagang gawain. Punan naman ang organizer. Sumulat ng mga tiyak na hakbang kung paano mo A. Mapaunlad ang pansariling gawi sa pag-aaral. B. Matitiyak na makagagawa ng mga mabuting pagpapasya. At C. Mahuhubog o mapauunlad ang pananampalataya. Mga bata, paano napapahalagahan ang pananampalataya sa pagbibigay halaga sa pamilya? Ngayon, basahin at unawain ang mga pahayag. Lagyan ng check ang patlang kung sang-ayon ka sa ito.
at X naman kung hindi. Day 2. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Una, natatandaan mo pa ba ang huli mong pagsamba? Kailan yon? Pangalawa, bakit tayo nagsasamba? Ano ang ginagawa natin kung nagsasamba? Pangatlo, ano naman ang mabubuting epekto sa atin ng pagsamba? Tandaan, ang pagsamba ay isang kilos sa pagbibigay puri sa Diyos. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit at pag-alala ng mga aral at gawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsamba, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa kanilang pananampalataya at nagpapalakas sa bawat isa. Ang pagsamba ay naglalayong magbigay ng panahon sa pagmuni-muni ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos na kasama ang iba pang mananampalataya. Ito ay nagbibigay daan sa mga mananampalataya na maging mas mabuting tao at maging instrumento ng pagpapala at kabutihan sa kapwa. Ano ang panalangin o dasal? Ano ang kahalagahan nito? Ang panalangin o dasal ay pagkikibahagi at pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Isang pamamaraan rin ito ng pagsamba sa Diyos pero personal. Sa panalangin, pinaparating natin sa Diyos ang ating pagpuri, pagpapasalamat sa mga pagpapala, pagpaparating ng mga damdamin at hinaing. Humingi tayo ng kanyang tulong at gabay. Ito ay isang pagpapahalaga sa pakikipag-usap sa Panginoon. Ang pagkamapasalamatin ay damdamin o saloobing pagkilala ng ating utang na loob sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin. Galing ang pagpapasalamat sa pagkilala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos man o ng mga tao sa ating paligid. Nararamdaman at nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa kalikasan at sa mabubuting gawa para sa atin. Sa pagkilala natin ng mga ito, nag-uumapaw ang pasasalamat at kagustuhang maiparamdam ang ating ganti sa kabutihang ating natatamo. Ang pagnanais at saloobin natin ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti sa iba bilang ganti. Narito ang isang gawain. Pananampalataya sa puso at gawa. Karagdagang gawain. Itala ang mga mabubuting bunga ng pananampalataya na tukoy sa ating talakayan. Piliin dito ang mga katangian sa palagay mo ay kailangan talaga natin. Gumuhit ng basket o tray ng mga prutas at pangalanan ang mga bunga ng pananampalataya na kailangan natin sa buhay. Mga bata, paano nyo na isasabuhay ang pananampalataya sa pagbibigay halaga sa pamilya? Ngayon naman ay piliin ang letra ng tamang sagot. Day 3. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Ano ang tungkol sa pananampalataya? Ngayon ay basahin natin ang kwento. Biyaya ni Bless. Kwento ni Lily F. Apura.
Masayang nakikipaglaro ng taguan si Bless sa mga batang kapitbahay. Tuwang-tuwa sila ng kaibigan niyang si Karen na batang Muslim dahil hindi pa sila naging taya. Tahimik na nagtago si Bless malapit sa taguan ni Karen. Linggo ng hapon noon at walang pasok. Nakapagsamba na ang pamilya ni Bless. Natatandaan pa nga ni Bless ang pangaral, maging masunurin sa magulang at magmahalan sa pamilya. Utos yan ng Diyos. Magaan ang kanyang pakiramdam matapos silang magsimba. Laking pasasalamat niya at kumain pa sila sa Jollibee pagkagaling sa simbahan. Bless! Bless! Medyo nagulat si Bless. Boses yun ng nanay niya. Sasagot na sana siya, ngunit sinenyasan siya ni Karen na huwag maingay. Mamaya ka na umuwi, pabulong na sabi ni Karen. Pero hindi mapakali si Bless. Baka kailangan ni nanay ang tulong ko, bulong ni Bless. Naisip ni Bless, ni bihirang mag-utos si nanay. Baka hindi kayang mag-isa ni nanay ang ginagawa niya. Nagbilin pa naman ang tatay na tulungan ko si nanay sa gawaing bahay. Baka mag-alala si nanay, sabi niya kay Karen. Uuwi na ako. Nagmamadaling lumabas si Bless sa kanyang pinagtataguan at umuwi. Narito na po ako, Nay, ang sabi niya. Kailangan pala ng kanyang nanay ng hahawak sa upuan na tatayuan ito para maglagay ng kurtina. Ay, salamat anak at nandito ka. Talagang biyaya ka ng Diyos sa amin. Ang iyong buhay ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang sabi ng kanyang nanay. Ngumiti si Bless. Masaya siyang bumalik pagkatapos mailagay ang kurtina at nakilahok uli sa laro ng mga kapwa-bata. Naisip niya, maganda pala ang pakiramdam kung unahin mo ang paggawa ng mabuti kaysa sa sariling gusto. Ngayon, sagutan ang mga ito. Una, ano-anong mga aral ang nasa isip ni Bless na nakikita natin sa kanyang gawa? Pangalawa, ano ang mga palatandaan na naisapuso ni Bless ang mga aral na ito? Pangatlo, ano-anong mga gawa ni Bless ang nagpapakita ng nasa puso o sa loobin ni Bless? At pang-apat, ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi umuwi si Bless? Narito ang isang gawain. Panuto. Pumili sa talaan sa ibaba ng pwedeng gawin mo para maiparamdam mo ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang o kasapi sa pamilya. Kumuha ng litrato na nagpapakita ng reaksyon nila nang mabasa o patunay na ginawa mo. Pwede ding magsalaysay ng kanilang reaksyon at karanasan mo sa paggawa ng gawaing aralin. Bakit mo ito napili? Paano ito nauugnay sa sitwasyon ng pamilya mo? Ikalawang gawain. Gagawin itong gawain ng dalawahan. Sagutin ang unang tanong at isaad ang aral na naalala ukol sa pananampalataya. Isulat sa ibaba ang eksaktong sasabihin mo na may pagmamahal at respeto sa pamilya mo. Halimbawa, nanay, tatay, kailangan po yata nating magsimba ng sama-sama para makapagmuni at mapaalalahanan na magmahalan. Magtala ng 3 bunga ng pananampalataya na gusto mong makita sa sarili mo at isalaysay kung paano mo ito palalaguin. Halimbawa, mapagmahal araw-araw, gagawa ako ng ikatutuwa ng mga kasapi ko sa pamilya. Mga bata, bakit mahalagang malinang ng isang pamilya ang pagmamahal, pagtutulungan, at pananampalataya sa Diyos?
Paano mo mapauunlad sa iyong sariling pamilya ang pagpapahalaga sa pananampalataya? Susuriin kung maganda o pangit ang impluwensya ng paniniwala mo sa iyong pakikitungo sa iba, lalo na sa naiiba ang paniniwala sa iyo. Maganda o M, o di maganda o DM ang pangungusap para sa iyo. Day 4. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Ano-anong mga aral ng pananampalataya na naibahagi mo sa iyong pamilya? Ngayon ay ating basahin ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa iba't ibang sitwasyon ng pamilya. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng gabay, lakas at pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa anumang sitwasyon, maaaring maging pagkakataon ang pananampalataya upang palakasin ang ugnayan ng bawat isa at magdulot ng kapayapaan at kagalakan sa puso ng bawat miyembro. Sa mga masaya at magiliw na sandali, ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos para sa mga biyaya at tagumpay na natatanggap. Ito ay maaaring gawing pagpapasalamat at pagdiriwang kung saan ang bawat miyembro ay nagkakaisa sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-awit ng mga papuri, at paglilingkod sa Diyos. Sa mga masalimuot at mapanghamon na panahon naman, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa pamilya upang harapin ang mga pagsubok. Sa panahong ito, ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos, pagtutulungan at pagtitiis, at pagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Dahil kasakasama natin ang pamilya, hindi maiiwasan na may di pagkakunawan paminsan-minsan. Kailangan bawat isa ay matutong magpakumbaba, humingi ng tawad at magpatawad. Kung sa sitwasyon ng pagkakasakit, pagkamatay o kawalan ang pananampalataya, ay maaaring maging tanglaw at gabay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa gitna ng lungkot at pagsubok. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga ganitong panahon ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagdamay, at pagmamahalan sa bawat isa. Ngayon naman ay ating basahin ang pagpapatawad sa pamilya at magkakaibigan. Ang pagpapatawad ay mahalaga sa buhay at kaligayahan ng ating pamilya. Kapag may pag-aaway at di pagbabatian, nasisira ang pagsasamahan sa pamilya. Nawawala ang pagkakasundo-sundo at pagtutulungan. Ang nasaktang miyembro ng pamilya ay maaaring maghinanakit o magkimkim ng galit. Maaari itong maging away na talaga. Ang pagpapatawad ay nagpapanumbalik ng mabuting relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ng nakagawa ng mali ay umaalis sa hinanakit at galit ng nasaktang miyembro ng pamilya. Sa paghingi ng tawad, na ipapakita natin ang pagpapahalaga sa damdamin ng nasaktan. Mas makakabuti kung gagawa tayo ng bagay para maitama ang nagawang pagkakamali. Sa ganitong paraan, mababawasan ang hirap o sakit sa dulot ng ating abala o mabigat na damdamin ng miyembro ng ating pamilya.
Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay nagbabalik sa pagkakasundo-sundo. Maibabalik din ang magandang komunikasyon at magandang relasyon sa paghingi ng tawad at pagpapatawad. Hindi naiipon ang galit at hindi magkakaroon ng hinanakit sa isa't isa sa pamilya. Lahat tayo ay nagkakamali o nagkukulang sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay nagpapatibay ng ating relasyon at pag-unawa sa isa't isa. Narito ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga hamon o problema sa buhay na naranasan ng iyong pamilya? Pangalawa, paano ninyo ito hinarap? Bakit kailangan ang pag-unawa, pagkakaisa, at pagdadamayan sa pamilya? Pangatlo, bakit kailangan ang paghingi ng patawad at pagpapatawad? At pang-apat, ano-ano ang mga magagandang dulot ng paghingi ng patawad at pagpapatawad sa pamilya? Narito naman ang isang gawain, ang matematiko ng pananampalataya. Panuto, lagyan ng simbolo ng bawas o subtract o delete kung sa palagay mo ay dapat bawasan o burahin ang asal o ugali na ito sa iyo. Simbolo ng dagdag naman or addition kung dapat itong dagdagan. At X or multiplication naman kung dapat talaga itong gawing parati. Ikalawang gawain. Gagawin itong gawain ng dalawahan. Sagutin ang unang tanong at isaad ang aral na naaalala ukol sa pananampalataya na ipinangaral sa inyong pamilya ng mga nakakatanda o ng inyong mga magulang. Una, alin sa 7 aral ng pananampalataya ang hindi ninyo naririnig o napangaral sa inyo? O di kaya ay hindi nabanggit sa inyong pamilya? Pangalawa, alalahanin ang aral ng pananampalataya o ukol sa pananampalataya na madalas ipaalala sa inyong pamilya. Isulat bilang payo, slogan o kasabihan at kung sino ang nagpangaral nito. Bago matapos ang ating aralin, narito ang isang gawain na pinamagatan, ang pinakamahalagang aral para sa akin. Dito, punan ang mga puwang sa talata sa ibaba. Narito ang isang tagubilin o kabilin-bilinan ni Ma'am. Mga 1 linggo o 1 buwan mula ngayon, baka makalimutan mo na ang natutunan mo sa 2 linggong nakalipas. Kaya isinulat na ang mga tagubilin para sa araling ito. Punan ang mga puwang na sulat sa ibaba ayon sa ating natutunan sa natapos nakalipas na 2 linggo. Mahusay mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!